Hello, good evening. Ako po ulit ito si Rius na. Ano ka lang yung tungkol doon sa PUFA na po. Ano nga po ba yung PUFA? Ah, PUFA is a polyunsaturated fatty acid. So, isang klase po o isang uri ng unsaturated fats. So, ano po ba yung mga masasabi natin PUFA? Kasama po dyan yung omega-3, omega-6, bakit po natin o bakit ano po ba meron na po sa PUFA? Sa PUFA, yan po ay meron pong 2 or more double bands na meron pong epekto dun sa pag-oxidize po ng ating mga mitochondria. Actually, uh, bago nyo po makain yung PUFA is oxidized na po siya o rancid na yung lalo na po yung mga nasa market na po yung canola oil, yung sunflower oil, soya oil na ginagamit nyo sa pangluto ay oxidized na po dahil po dumaan po ito sa mga proseso ng pag-init. So kung makikita nyo po kahit sa Wikipedia, pag nyo po yung PUFA, kung ano yung melting point o yung boiling point po niya, mababa. Not like saturated fats, like tallow o o coconut oil, lauric aroma. So, mas mataas po yung boiling point po niya, yung melting point. So, kung ito pong corn oil na to, soy oil na ginagamit ko sa pagluto, ay ginamit ko sa pang deep fry. So, technically, yan po, oxidized po yung mantika na. So, ano po ba yung epekto ng pagkain ng oxidized na sa cells natin? Ano po? So, pagkakaroon po yung magkakos po yan ng mga inflammation sa cells sa cells ng tao na po o even sa cells ng hayop na makakakain nito. Tayo po as tao, kagaya ng baboy, manok, ay merong digestive system na tinatawag na monogastric digestive po, no? Na kung saan kapag tayo po'y kumain ng PUFA, wala pong kakayanan yung sistema ng digestive natin to convert it to another form of fatty acid. So, meaning, PUFA, mapupunta po yan sa taba natin as PUFA. And it will take, base sa nabasa ko, bago maalis siya sa sistema ng katawan, it will take 300 to 400 days. So, a year na po or more than a year bago wala sa sistema natin yung fats na yan. Ang isa pa ang problema pa sa PUFA, pagka pinrases po yan ng mitochondria, ay nagkakaroon po ng mga problema yung ating mitochondria na possible po siya magkaroon ng mga necrosis na kung saan mamamatay yung cells. So, it will cause metabolic dysfunction o insulin resistance na po sa sistema ng katawan po natin. Over time, kapag yung taong healthy ay nag-consume po niyan, sabi ko nga po doon sa part ng isa kong video ng insulin resistance, it will took 5 to 15 years para maging ganap na metabolic dysfunction yung pagiging insulin resistance. So, ginagawa ng paraan ng katawan natin to resist o labanan itong
ginagawa nating masamang bagay sa katawan natin. Pero kung tayo insist ng katawan natin na nag-take tayo nito over the long periods of time, darating po yung point na nabibigay po yung sistema ng katawan natin at magiging ganap na metabolic dysfunction. Yung mga binabanggit ko pong metabolic dysfunction ay yung mga sitwasyon po na mga may sakit natin ngayon na po, tulad po ng diabetes, PCOS, even cancer. Nagkukos po yan ng mga nagkukos po yung PUFA ng metabolic dysfunction. Dahil po sa pagtitake yung PUFA, yung magiging insulin resistant kayo, hanggang metabolic function. So, it will create diseases. It will create diseases. Na kaya gaya naman nabanggit ko, diabetes type 2. So, bakit po nangyayari yan? Kasi po napag-alaman din sa science, sa clinical trials, na ang PUFA ay nagkukos ng pagkasira po ng mitochondria. Ano po ba yung mitochondria na binabanggit ko? Para po malaman niyo po kung ano po yung mitochondria. Ang mitochondria ay siya po yung nagpo-produce ng energy sa cells ng katawan ng tao. Yan po yung reason kung bakit tayo gumagalaw, nagsasalita, at nakakapag-isip. Dahil po sa mitochondria. Without it, wala po tayo. Without mitochondria. Yun po yung essence po essence ng life po natin. Siya po ay isang organelle sa cells na para magbigay ng energy sa cells natin at to provide energy sa katawan natin. So, bakit po? Ano pa ba history nito? Bakit napasama siya sa ating sistema ng pagkain? Actually, yung PUFA na yan, yung mga seeds oil na tinatawag, yan po yung ginagamit dati ng mga sa makinarya ng mga paghuli ng balyena. Noong time po dati po, mga 1800s, para po makakuha ng mga malalaking ng fats, kailangan po nila manghuli ng balyena. Dumating din po yung point na kung saan na sobra po yung pag-alat po ng mga balyena hanggang halos maubos yung mga balyena. So, dumating na rin yung point na kailangan nalang itigil. So, nagkaroon po ng mga concern yung tao noon na kailangan nalang itigil para po hindi pa maubos din yung balyena. So, nag-isip yung mga entrepreneur dati, yung mga businessman, no? Kasi sila po yung nagpo-provide ng mga para yung mga makinarya po para tumakbo. So saan nila dadalhin ngayon yung pinoproduce ng seeds oil? Napag-isip, matatalino yung tao doon eh. Kaya lang di nila yung seeds oil na yun ay ginamit naman para kasi ginamit na po nila ng bleaching, yung klase ng oil na yun para ma-consume ng tao, para makitang malinis o ginagyan po na basta po may mga process para po pwede siyang makain ng tao, kapag ang lasa ng tao sa So dati po kasi ano po ba ginagamit na fats ng tao? Ang ginagamit po ng fats ng tao noon is mga tallow o lard na po, yung mga taba ng baboy, taba ng baka. Yun po yung ginagamit ng mga nanay sa kusina nila para pamprito ng mga pagkain nila. At hindi lang, yung sa mga baking, sa mga starch, yun po yung hinahalo nila
para makagawa rin ng mga tinapay. So, actually, sa matagal na panahon po, ate, ang calories intake po ng tao, mataas. Hindi po yung tulad ngayon na ganito yung height mo, ganito yung edad mo, ito yung caloric na requirements. Dati po, maabot isang tao, nabasa ko dati sa isang article, nagkukonsume ang tao dati ng 3,000 to 4,000 o even 5,000 calories. Dahil po yung calories po nung fats mataas. So, yun din po yung pagkain nila. Pero sila po, healthy. Not like in our generation na kung saan maraming sakit. Pero during that time, noong 1800s, ang mga tao po nung mabibilang nyo po yung masasabing matataba nyo po. Bakit? Pero nag-isipin nyo na yung sinabi ko kanina, they ate a lot of calories pero they stay lean na po. Payat sila pero magugulat kayo kasi doon sa mga pictures o sa mga makikita nyo karamihan ng tao payat o doon kumakain sila ng maraming calories na po. Yun po yung isang bagay na mapag-isipan natin dyan. Bakit sila payat? Bakit sila ang cause lang po ng kamatayan na kaya maaga na mamatay yung tao, it's either sa famine dahil sa giyera. Dahil po ng mga panahon po yun, uso po yung mga giyera ng mga bansa. Kundi man dahil sa mga monarchy. So they control the distribution. O may mga punishment. Kaya yung mga ibang tao namamatay ng bata pa. Tsaka yung isa pa po, yung diseases na po na pwedeng kamatay ng bata dahil mababa yung mortality rate ng bata. Pero po, in terms of calories po, yung binabagit ko kanina, mataas po yung calories nila, then they stay lean. Not like in our generation, na sinusunod ng mga tao sa ngayon na may 2,000 calories po. Pero tumataba. Ano po ba yung kaibahan? So ito po na i-open ko sa inyo. Yung PUFA na kinakain po natin, karamihan ng pagkain po natin may PUFA. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kung bakit kailangan iwasan ng PUFA. Ito po. Ready po, manta po kayo. Ito po. Yung PUFA, once you intake it, is pagka pumasok po sa sistema ng katawan ng tao, PUFA po yan pag nag-store sa fats natin. At yung PUFA na kinain nyo will control your your metabolism. Bababa po yung metabolism ng tao. Diba? Pakikita nyo yung mga kabataan dati, yung mga adolescent. Kasi nung dati, ako, kaming mga magkakapatid, mga 7 po kami magkakapatid, 5 yung lalaki. So, nanay ko, matatandaan ko, pagka bumibili ng kaban. Yung kaban namin dati, ano po yun, not like today na isang kaban na tawag nila ay 25 kilos. Yung isang kaban po dati 50 kilos. Ano po ng karamihan din yung mga kasigidad ko. 50 kilos yun pag bibili ko. Nakakadalawang kaban po kami ng bigas sa loob ng isang buwan. Pero we remain lean nung adolescent. Kahit ibang bata ganun din. Kaya lang sa maaga impluwensya ng PUFA, hindi na rin po ganun yung mga ibang kabataan ngayon. Madali pong tumaba. Nung mga panahon namin, ganun, kalakas kami kumain. So, siguro, yung kalakain namin, sinasabi na ng calories para na kailangan doon sa bata ng mga ganung edad namin. 14, 15.
hindi po ganun ka bilis kaming tumaba. Pagka konting laro dyan sa labas, basketball, o anong activity dun sa labas, nababurn namin yung nakakain namin kanin. Kasi po, mabilis po yung metabolism na sinasabi natin ng mga ganyang edad na po. Bakit nga ba bumabagal yung metabolism? Yan po, dahil po sa mga pufa na kinakain natin. Naiipon po yun, naiipon. Nga pala po, please share this video po para po makatulong po sa pagkalat po ng informasyon sa mga iba pa pong kailangan pong makaalam nito. At makakatulong po sa kanila yung mga kaalaman po nito. Kailangan po natin po sa sistema ng mga pagkain ng tao sa ngayon. Kailangan po sila mag-inform. Please share this video. So, balik po tayo. No? Mabilis po yung metabolism. Babagal po yung metabolism nyo pagka na-expose po kayo ng marami ng PUFA sa katawan. Over time, lalaki po yan yung consumption po ng PUFA sa katawan. Then, magugulat kayo suddenly pagka nag-edad kayo ng 25, 26, lalaki yung naka-fats na ng taong dating mabilis mag-burn ng energy. Bakit? Kasi po bababa yung metabolism na cost ng PUFA. At over time, na pag-consumption nito, it will lead to insulin resistance. Opo, insulin resistance. Na buong akala ko nung nagsimula ako sa low carb is dahil sa carbohydrates. But actually, yung carbohydrates po is the second reason lang po yan behind this PUFA. Kaya, pero tama po yung ginagawa natin sa mga low carb, sa keto, sa carnivore, na ang first step po na kailangan po natin gawin to eliminate complications ay reduce carbohydrates or totally eliminate carbohydrates. Totoo pong may kakayanan ang katawan natin na walang carbs dahil yung sistema po ng katawan natin ay may kakayanan po to produce glucose. Kaya wala po tayo nito sa carbs na po. Kailangan po natin talaga reduce po yung carbs pagka tayo po ay insulin resistance. Isa po, sa Amerika, sa nabasa kong article, 88% po ng tao nila doon, most likely, maaaring dito rin sa ating bansa, 88% is meron pong metabolic unhealthy na po sila. Po? Masasabing unhealthy. So, meaning 12% of them ang remaining na healthy na lang. Doon sa percentage. Bakit po? Kasi tulong po sa consumption ng PUFA nila, umaabot na po sila ng almost 25 to 30% na kinakain nila ay PUFA. Doon sa mga fats na kinakain nila, PUFA. Kasi, paano nyo po na they are actually not introducing na po. Nadadala po sa sistema ng pagkain yung PUFA. Sa tinapay, sa mga canned goods na kinakain natin, it's already incorporated po. Doon sila kinakain natin yung PUFA. So, madaling salita, magiging problem po ng cells natin yan. Yung pag-consume po ng mga PUFA. Kaya sabi ko sa inyo, masisira po yung mitochondria. Sa masira ang mitochondria, masisira yung cells. Masisira yung cells, it will create necrosis po. Magkakaroon po ng mga inflammation sa katawan natin.
So, avoid PUFA. Opo. Isa pa natin makikita to. Hindi lang po sa mga canned goods, sa tinapay natin na nabibili sa grocery, supermarket. Hindi lang po sa oil na kinukonsume natin. Po. Makikita na rin po to sa mga domesticated animals natin na kinakain, tulad po ng baboy, manok. Kaya sabi ko kanina, ang mga baboy, manok po ay monogastric, katulad po natin as na tao, no? Yung pong kinain pufa ay magiging pufa, at yung kinain ng baboy na pufa ay, at pagka ito kinain natin, magiging pufa sa katawan natin. That's how yung process po ng pufa, kung paano umiikot sa sistema na from seed oil to animals papuntang tao, o seed oils po diretso sa tao. PUFA ay magbabagal po ng metabolism ng tao. Bukod po doon, ang isa pa, ang taong mababa ang PUFA sa katawan ay may mas mataas na body temperature. May mataas pa na body temperature yung taong hindi po masyado exposed sa PUFA. At meron pong mga clinical studies po dyan doon po sa bansang Chile, na kung saan na yung mga taong hindi po exposed doon sa PUFA noon ay mas mataas po ang metabolic rate nila at mas mataas po yung body temperature. At nung dumating po yung mga pagkain may PUFA sa lugar nila, na when nagkaroon po sila ng mga access dito, nung sinukat po yung metabolic rate nila, bumaba. Bukod po doon, yung body temperature bumaba. Yan po. Kaya avoid PUFA kung maaari po sa mga pagkain, lessen your PUFA exposure po. Kasi po, ito po yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit sa katawan natin, yung PUFA. Isa pa ho, yung PUFA, pagka pinasis po rin ng mitochondria, is nagpo-produce po siya ng mababang FADH2 tsaka NADH2 ratio. Ano po ba yung kaibahan nito? Yan po yung ng insulin signaling sa cells. Yan po yung nagko-control. Yan po yung kaya kung bakit po tayo nagkakaroon ng pagtataba. So, once na mababa po yung hindi po siya makagawa ng insulin signaling, makokontrol po yung pagpasok ng insulin para may pasok po yung glucose cell glucose molecule po, no? O doon sa cells sa cells natin. So ma-deprive po sa energy yung cells pagka hindi po makapasok po yung glucose. At majority po ng kinakain po sa ngayon ng tao is carbohydrates. So magkakaroon po ng deprivation po sa nutrients yung tao o sa energy. Kaya magkukos po ng mga metabolic dysfunction. So yung gaya sabi ko po, no, pagka kumain po kayo ng PUFA, yung adipose tissue nyo sa tiyan nyo, no po, saan man yan, pagka kumain po kayo ng PUFA, they will allow your adipose tissue to become bigger. Not like saturated fats, especially stearic acid and palmitic acid. Ang nagagawa po ng palmitic acid at stearic acid sa mitochondria ay nakitaan po. Mayroon pong vivo studies po yan. Last 2018 lang po yan. Na kung saan makikita
pagka ang tao kumakain ng stearic acid ay nagkakaroon po ng mga ng mga fusion yung mitochondria. And that is a sign ng healthy po, na magkakaroon ng magandang metabolic health yung tao na nag-ingest po ng saturated fats. Oho. At itong saturated fats po na to, kapag ito po ay pumasok sa sistema ng katawan ninyo, o katawan natin, ay naghihinder po na patuloyin yung mga para hindi po magtanggap ng karagdagang lipids sa adipose tissue nyo. So, mangyayari po ay mag-aano po siya para mag-excrete po siya ng mga lipids para continuous flow ng free fatty acids. At yung pag-flow po ng free fatty acids po sa sistema natin, pagka yan po ay pumunta na sense ng brain natin, it will produce po ng ng papakaramdam na busog kayo over long periods of time. Kaya yan po yung reasons ng mga OMAD na kung bakit tumatagal po na walang pagkain, dahil po yung pag-flow ng free fatty acid sa bloodstream nila ay tuloy-tuloy. So po, tuloy-tuloy po yan. Kaya nakaka ano po ng mga pakiramdam na busog kayo. Yan po yung isa sa sekreto ng kung bakit makakaramdam kayo ng busog sa loob ng 24 oras, dahil po sa continuous flow ng free fatty acid, dahil hinahayaan po ng adipose tissue nyo na maglabas po siya ng free fatty acids. Yan lang po sa ngayon. Maraming salamat po. Sana po ma-share nyo po sa mga kakilala nyo para po matulungan natin sila na maging healthy. Bye.